Ito po yung tanong niya. Hindi kasi natin mailalagay lahat ng sinabi niya sa title ng ating program. Ang sabi niya, ang katotohanan, Gomer. Special mention ka, Brother Gomer. Ang katotohanan, Gomer, ang Sabado di Sabat, Sabado di Sabat, hindi ko maintindihan to ha. Sabado di Sabat, hindi na dapat tinutupad dahil si Kristo na ang Sabat. Alam na natin yung argument nito. At walang dipinidong araw yon. At lahat ng araw, sakop ng Sabat na bigay ni Kristo. Saan kaya nyo ito kinuha? Wala man lang talata eh. Mahirap po itong ang daming alam sabihin. Wala hong mapagbatayan. Akala ko ba, sabi nyo, kayo ang magaling sa pag-aaral ng Ten Commandments. Pero pinatunayan nyo lang na ubod kayo ng kawalang alam sa Ten Commandments, lalo na sa Sabat. Sabat di talaga nilalagyan ng Sabat di Sabado. Sablay ang unawa nyo. Patay ka, Brother Gomer. At basa kayo ng basa ng Biblia. Hindi nyo maunawaan na mayroon ng naganap. Pata, mamago ang Sabado di Sabat. Hindi man ayusin mag-type. Kung anong tinype niya rin, yun basahin natin. Kasi, hindi naman yun ang niya eh. Pwede yung pasa, pata, para, o pala. Basta pata yung sabi niya. Hindi nyo maunawaan, mayroon na naganap. Para yan, Brother Johnson, baka para mabago. Yan. Para mabago ang Sabado di Sabat. Talagang gusto talaga ni Kristong baguhin, Kinig kayo sa Isel TV. At matututo kayo. Aroy! ADD. Isel TV. Naka po. Huwag na lang. Magbasa-basa na lang kayo mga kapatid kaysa makinig kayo ron. Ikaw binanggit dito, Brother Gomer. Sige, tirahin mo. Una sa lahat, kapatid, yung sinasabi mo na makinig sa Isel TV, wala namang ginagawa yung Isel TV kundi reviewin lang yung mga video ni Soriano na pinuputol-putol niya. At pinapalabas niya, binibigyan niya ng bagong caption. Siguro para kumita sa YouTube. Wala naman siyang ibang purpose. Yun lang naman din ang ginagawa niya. Yung kanyang arguments ay hindi naman niya argumento lang. Argumento lang din naman ni Soriano. Ngayon, yun namang sinasabi mo na ang katotohanan, ang Sabado di Sabat, hindi na dapat tinutupad dahil si Kristo na ang Sabat. Mahirap pong paniwalaan yung inyong kwentong na yan. Masasabi ko dyan, kwentong invento lang po yan dahil una sa lahat, wala namang talata yung sinasabi mo na yan. Kasi pagka tinanong kita kung anong talata binabanggit na si Kristo na ang Sabat, baka wala rin kayong maibigay. At alam mo ba, Brother Johnson, meron akong nalaman na sikreto eh. Hindi ko lang alam kung ito ay i-deny ng ADD. Alam mo ba na ang pagsamba nila ngayon ay Sabado na? Sabado na yata ang kanilang pagsamba ngayon. Gusto ko pang makonfirm yan, pero may narinig akong ganyan eh, na Sabado na ang kanilang pagsamba ngayon, hindi na Linggo. Okay? Tapos, ang sabi niya, walang dipinidong araw at lahat ng araw sakop ng Sabat na bigay ni Kristo. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin dito na lahat ng araw ay sakop ng Sabat. Araw-araw, Sabat? Delikado yan. Kapag araw-araw na ay Sabat, wala ka ng trabaho niyan. Tapos, akala ko ba, mahirap kasing sagutin itong mga ganito, Brother Johnson, kasi wala namang punto eh. Una, sabi niya, si Kristo na ang Sabat. Wala po sa Biblia, mga kapatid. Kahit na anong hanap po ninyo ng talata, ang totoo, ang mababasa po natin sa Biblia, si Kristo ang Panginoon ng Sabat. Basahin po natin yung Marcos 2:28 yata. Tingnan natin ha. Tama. Isama na natin yung 27. Marcos 2:27. Sinabi niya sa kanila, ang Panginoon ang nagsabi, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. So si Kristo ba ito? Itong ginawa na Sabat, si Kristo ba to? Para sabihin mo ngayon, si Kristo ang nagsasabi dito na ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Ngayon, kung ating susundan yung argumento mo na si Kristo na ang Sabat, ay lalabas isang Sabat na binabanggit dito sa Marcos, si Kristo pala to. At di ang tao ng dahil sa Sabat. And then sa 28, ang sabi niya, kaya't ang anak ng tao, ang Panginoon din naman ng Sabat. Paano mangyayari yan ngayon kung si Kristo ang Sabat? Dapat ang sabi niya sana dyan, kaya't ang anak ng tao na
na ang Sabat. Wala naman pong ganun, di ba mga kapatid? Ano? Kaya yung mga ganitong mga patutsada, ang tawag ko rito patutsada lang. Wala po siyang kalaman-laman na akala ni Rachel 1991-53 ay napakagaling ng kanyang komento. Pero ang totoo, wala hong laman ito, para lang lata na, empty. Empty po siya. Kasi ito pa lang sa talata na to, ang sabi ng Panginoon, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. O paano mo mapapatunayan ngayon na si Kristo na ang Sabat? Wala pong ganyan na talata sa Biblia. Una sa lahat, Brother Johnson. Tapos sabi niya, ano pa yung sabi niya doon? Lahat ng araw sakop ng Sabat. Adi wala ng linggo, puro Sabat na. Nabigay ni Kristo. Ang laki problema nitong taong to. 'Di ba? Wala nang Miyerkules, wala nang Lunes, Sabat na lahat. Hindi ko maintindihan saan nyo kinukuha yung mga argumento nyo na yan. Tapos sabi mo pa, akala ko ba sabi nyo kayo ang magaling sa pag-aaral ng Kay Ten SLT, Commandments. kay SLTV niya nakuha. Kailangan mong pag-aralan sa Ten Commandments, babasahin mo lang naman yung Ten Commandments eh. O di ba, ang problema ninyo, ayaw nyo doon sa Ten Commandments. Ay kung babasahin mo naman yun, napakasimple lang, sa ulado ni Ingkong yan ah. Kapag binabanggit niya nga yung ikalawang utos na wag kang gagawa ng larawan eh, halos nga maputol yung litid niya eh. O kabisado niya yan. O anong problema niyo po dyan sa 10 utos? Ano ba ang hindi ninyo naiintindihan dyan? Ayon yung tanggapin. Okay? So, aywan ko, Brother Johnson, kapag kaganyan ang argument, mahirap. Ewan ko saan tayo maghahagilap ng isasagot sa ganyan. Ayun lang, nasabi ko muna siguro, balik ko muna sa iyo. Malaking problema ng taong ito. Kasi kapapanood niya kay SLTV, nagkagulo-gulo yung isip niya. Tingnan niyo po mga kapatid, ito ginuhitan ko ha. Tingnan niyo po kung dapat bang magyabang itong taong ito. Tingnan niyo ha, tingnan niyo yung may guhit. Ang katotohanan, Gomer, ang Sabado di Sabat, hindi na dapat tinupad dahil si Kristo na ang Sabat. Tingnan nyo ha, si Kristo yung Sabat. Pero yung karugtong, at walang definidong araw yon at lahat ng araw sakop ng Sabat na bigay ni Kristo. Ano ba talaga? Si Kristo ang Sabat o may binigay siyang Sabat? Ay naku, dyan palang litong-lito na ito eh. Kaya hanggang bunganga lang talaga sila magaling. Naalala ko tuloy si Brother Eric Pilais na natauhan na naliwanagan na kapapanood sa atin. So, dito pa lang mga kapatid ay sabi pa sa mga Bisaya, naglibog na itong tao. Naglibog tong taong ito eh. Litong-lito po siya, no? Gulong-gulo siya. Si Kristo ba Sabat o si Kristo may binigay na Sabat? Tapos sabi niya, akala ko ba, sabi niyo, kayo ang magaling sa pag-aaral ng 10 utos. O meron ba kami sinabi, kami ang magaling? Meron kaming sinabi, kabisado namin yan. Sige, okay lang nyo din yan. Kasi mas magaling naman kami sa inyo dyan sa 10 utos. Pero, pinatunayan nyo lang na uubod kayo ng kawalang alam sa 10 utos. Lalo na sa Sabat di Sabado. Sige nga, sabi mo, wala kaming alam sa 10 utos lalo na sa araw ng Sabat. Tingnan nga natin kung sino yung walang alam. Ano ba ang sabi sa Biblia? Lahat ng araw sakop ang Sabat? Punta tayo sa Exodus chapter 20, verse 1, verse 8 to 9. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ayan ha. Ang araw ng Sabat, pinapaalala para ipapangilin. Okay? So anong araw yan? Sakop ba lahat? Sige, basahin na natin yung 9. 6 na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. So, pansinin nyo ha mga kapatid, ang ipinaalala yung araw ng Sabat para ipangilin. Doon sa isang linggo, mayroong 7 araw. Yung ipinaalala, hindi yung 7, kundi 1. At yung 6 na araw, ipagtatrabaho. Ang gagawin sa araw ng Sabat na yan? Papaano ipapangilin yan? Ngunit ang 7 araw ay Sabat. Sabi naman dito ni Rachel 91:53. Dapat Rachel 0000 yan lang eh. Kasi wala naman siyang point dyan, no? Sabi niya, araw-araw sakop ng Sabat. Anong nasa Biblia? Wala daw tayong alam sa 10 utos. Nada sa 10 utos, 1 araw ang Sabat. Alin yung araw na yon? 7 araw. Magtatrabaho ng 6 na araw. 7 araw, ano sabi dyan? Ay araw ng Sabat. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Yung pong gawa dyan, may pagtatrabaho. Gutom ka talaga. Wala ka ng abuloy kay Soriano. Mapagalitan ka ng auditor. Wala ka ng trabaho, nakatunganga ka lang, panay panood mo ng TV.
Kasi ang ginagawa ninyo ngayon sa inyong mga coordinating center, dahil wala namang marunong sa inyong magsalita, di puro panood na lang doon sa mga lumang video ni Brad Ili. Kaya yung inyong mga kasamahan, si Nats Benedicto, kahit hindi sang-ayon, wala naman siyang mapanood na live na programa, kundi ito, walang absent tuloy siya. Wala siyang absent eh. Present lang yan. Maaga pa yung manood si Nats Benedicto wala. Malamang ikaw din ay ganun din. Hindi lang ikaw gano'n nagko-comment. So ngayon dito, kita-kita natin mga kapatid, na talagang wala talaga silang alam. Kasi ginawa lang araw-araw eh. Si Kristo na yung Sabat, tapos si Kristo may binigay na Sabat. Ano ba talaga, kuya? Di ba? Tapos, lahat daw ng Sabat. Sakop. Paanong nasakop na magtatrabaho ng 6 na araw? Yung isang araw, 7 araw, yun ang ipapangilin. Tapos ginawa mong Sabat si Kristo, ay ginawa mong araw si Kristo. Alam ko naman ang pinagbabatayan ninyo. Ito yung nasa 11:28 ng Mateo. Tingnan po ninyo kung dito lang ba itong diwa na ito. Kabisado ni Brother Gomer to. Tingnan, papakita namin sa inyo kung paano po nalipong ang inyong puno sa pagtuturo nito, ha? Ito yung ginagamit ninyo. 11:28 ng Mateo. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Si Kristo na yung Sabat. Ganun kaagad. Ano ba yung nakasulat po dyan? Si Kristo, nag-aalok siya ng kapahingahan. Okay? So, ang kanyang invitation, lahat ng nangapapagal at nangabibigat ang lubha ay kanyang pagpapahingahin. Hindi ho trabaho ito, kapatid. Hindi po trabaho o hindi nag-aalok ang ating Panginoon na huwag magtrabaho, puro pahinga. Hindi ganon. Ang tawag po dito ay yung pong spiritual na pagpapahinga, pagtigil, or ikaw ay pag na kay Kristo ka, mawawala ng bigat o mga problema ang isang tao. Bakit natin nasabing ganon? Tingnan po ninyo yung sumunod na talata, 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masunsumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ano ang kapahingahan na ito? Kapahingahan ng kaluluwa. Ibig po sabihin, ito yung bigat ng kasalanan, mga problema, suliranin. Iniaalok ni Kristo yon. Doon tayo magkakaroon ng kapahingahan. Hindi ho inaalis ng Panginoon yung kautusan, Sabat sa 10 utos, kundi ito po ay pag-aalok ng kaligtasan sa taong nabibigatan sa kasalanan. Saan ka man nakakita ng pahinga na may pasan-pasan? Paano sabi dyan? Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Bakit doon sa makakasumpong kayo ng kapahingan? Saan ka nakakita ng nagpapahinga may pasan-pasan? So ito'y spiritual pagpapahinga. Kaya yung pasanin, yung pamatok, ibig sabihin ng Panginoon, ito yung mararanasan ng mga mananampalataya. Meron po mga pagsubok din na pagdadaanan. Meron po yung mga responsibilidad bilang mananampalataya. Subalit, nararamdaman natin yung gaang ng pakiramdam ng ating spiritual. Katulad sa amin, pag Sabado, ang layo-layo minsan ang pinupuntahan namin. Bira mo, pupunta kami sa Pampanga, Tarlac, doon, malayo, Batangas, minsan Bicol, magdadrive, tapos maghapon nakatayo sa church, question and answer, lubog ng araw, hindi pa tapos. Pagkatapos noon, kung wala po kami matulugan, uuwi kami. Pagod na pagod. Siyempre, pagod na pagod. Kakain kami sa daan. Kung mahirap lang yung church na pinuntahan namin, alam nga namang manghingi kami ng pagkain, di kami rin yung gagastos sa aming pong pagkain sa daan. Manghingi ka ba naman doon sa maliliit na church? Bagaman may nagkikwento na nanghihingi daw ako ng, 30,000 yata yun. Ang talent fee daw na hinihingi ko. Hindi naman totoo yun So, pagod yung katawan, pero na-refresh yung aming spiritual. Nabibless din kami sa mga pagtanggap ng mga kapatid, kwentuhan, fellowship, na hindi namin nararamdaman yung pagod ng aming katawan. So, yan yung spiritual na kapahingahan. Kaya wag niyo pong ma-misinterpret na yung aming pong pangingilin ng Sabat ngayon ay physical lang yon. Hindi, spiritual yan. Kasi sa araw ng Sabat, ang pinakamarami po kaming ginagawa. Madaling araw aalis, magliligpit. Minsan magsisit up pa kami ng mga camera, sound system, para maging maganda yung audio. Sipin mo yon, pagod. Pero bakit? Hindi nararamdaman ang pagod kasi spiritual talaga yung kapahingahan dito. Ibig sabihin, ilalaan mo yan sa Panginoon, yung araw na yan.
iinobos naman itong taong ito. Wala na tuloy siyang trabaho. Oh, yan ang dapat na explanation niyan. At itong kapahingahan na inaalok na ito ng Panginoon, hindi ho ito bago. Kasi yan lang naman yung batayan niyo. Wala namang iba eh. Na si Kristo na yung Sabat. Kaya nga nalitok eh. Oh, si Kristo yung Sabat pero nagbigay siya ng Sabat. So ito, sa Old Testament, Brother Gomer, meron na bang diwa nito ng Mateo 28 at 29? Bay talagang doon nag-umpisa yan, Brother Johnson. Sige. At yan nga ang naging problema ni Brother Eli kasi hindi niya napansin. Akala kasi nila na yung kapahingahan ng kasi ang katwiran nila diyan ang Sabat daw ngayon ay kapahingahan ng kaluluwa, hindi na yung physical, spiritual na daw. Na para bagang lumalabas doon sa bagong tipan ay walang kapahingahan ng kaluluwa. Kasi ganoon po ang magiging argumento dapat. Ang problema doon sa sa lumang tipan meron din pong ganoon Basahin nga po natin yung Jeremias. Actually, yan nga yung kanilang, awang ko ba? Kaya sabi ko nga, pagka binubulag ka talaga ni Satanas, mabubulag ka talaga Bulag talaga, sobrang bulag Oh, bakit? Kasi paborito pa nilang talata ito, pero hindi nila napansin Nga. Tingnan po ninyo yung Jeremias 6:16. Yan yung pangalan ng page ni Brother Gomer Pansinin niya, kasi yan ang ginagamit na pangunahing talata dyan sa ang dating daan. Kaso wala namang dating daan dito sa talatang ito. Ang problema nila, hindi nila napansin na sa talatang ito, mayroon na hong kapahingahan ng kaluluwa. At yung kapahingahan po ng kaluluwa, hindi po yan kalaban ng araw ng Sabat. Bakit? Kasi sa lumang tipan, mayroong Sabat Pero mayroon din kapahingahan ng kaluluwa. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ang sabi diyan, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon. At kayo'y makakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Nakita mo yan? So yung palang kapahingahan ng kaluluwa na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po bagong aral ito. Kaya wag niyo hong ipanglaban itong kapahingahan ng kaluluwa para kontrahin yung pamamahingang Sabat na iniutos ng Panginoon. Kaya diyan po sila nagkakamali ng malaki, Brother Johnson. Hindi nila napansin. Hindi nga. Paborito pa nilang talata ito. Hindi ba? Kaya nga kung makikita mo diyan, ang kapahingahan pala ng kaluluwa, yun nga yung lalakad ka doon sa landas na ibinigay ng ating Panginoon, yung kanyang kautusan. Yun ang kapahingahan ng kaluluwa. Kaya nga ang sabi niya doon tingnan po ninyo doon sa Isaiah 56. Sa Isaiah 56, basahin natin yung talatang 2. Kasi bahagi yan Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito. Sabi niya, na nangingilin ng Sabat. Ang liwanag upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Nakita mo? So, yung kapahingahan pala ng kaluluwa, Brother Johnson, yan po yung nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Tapos, ang sabi niya doon, kung babasahin natin yung 6, tingnan po ninyo yung 6. Ilundag po natin sa talatang 6. Ganun din ang mga taga-ibang lupa. Kasama pala yung mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang maging kanyang mga lingkod, bawat nangingilin ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. Napakaganda nung pangako ng ating Panginoon, Brother Johnson Kaya nga, yan, kapag isinagawa yan ng tao, kapahingahan ng kaluluwa yan Tapos tingnan po ninyo ang talatang 7. Ano sabi dito? Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwaan ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Nakita mo yan? So yan po yung mapalad. Ang mapalad talaga, Brother Johnson, yung lumalakad doon sa landas
yung mabuting daan na ipinagkaloob ng ating Panginoon, doon ka makakasumpong ng kapahingahan ng kaluluwa. Ay wala akong kapahingahan ng kaluluwa doon sa mga lumalabag, doon sa mga ayaw sa kautosan ng Diyos. Ayun, yung mga palakontra sa 10 utos, ay wala akong kapahingahan doon. Wala. Brother Johnson. Malabo. Yan.